Ayun, isang magandang araw na naman sa inyo. Kapagpalang araw mga kasaka. So, makulimlim. Hapon na ngayon. Maulan dito sa area namin. Kaya nandito naman tayo sa greenhouse. No? So, kami ay magpupunla ngayon ng okra. Kasi doon sa area 2, nakapagtanim na tayo doon ng okra. So, nag-aano kami ng panghuli kung tawagin dito sa amin, kasi meron lalabas doon na hindi sisibol. Pagpupunla kami para sabay sila ang laki nila, hindi na mahuhuli, no? So 3 tray sa 128 holes, so 3 tray yung ating ilalagay na panghuli. So yung sobra dito, meron pa naman na area doon na tataniman, so doon natin yung tatanim, no? So hindi ko na napakita yung aking pagtatraktora doon. Ngayon ko isasama sa video to kung yung aking pinagtraktora doon. Tatanim din na rin nailagay yung video, at eto na lang pagpupunla at sa paghuhulit namin, no? So gusto ko rin kayong i-update mga kasaka dito sa mga tanim natin na ampalaya ang bilis lumaki, malapit na siyang gumapang. So itong ipinunla ko nating nung isang araw, pinunla nating pipino, meron na siyang 8 pirasong sumibol. Eto, tinan niyo mga kasaka. So nasa greenhouse work ulit tayo. Yan lang. So, sa mahiling magtanim dyan, ma-appreciate nyo yung mga ganitong bagay.
Kasi kami ni Mrs. Gustong gusto namin magtanim, no? So, pakita ko sa inyo mga kasaka. Ito nga pala yung ginagamit kong compost. Ito. Galing yan sa compost pile namin. Ang dami pa doon. Sobrang dami. So, ito rin yung ginamit natin dyan. Ito. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yan, meron na rin yan. Mga nakaganon pa lamang na yung kanyang germination na yung katulad nito. Sumulpot na. Itong isang to. So, lahat yan, meron na. So, dito ko gusto kayong i-share mga kasaka. Ayan o, tignan nyo to. Sabi nga also the plant have life. Kaya kung mapapansin nyo, itong nilagay natin na twine na to, kung sana silang kumakapit. Kasi nga may buhay yung halaman. So, nilalang din yan ng Diyos na may buhay din. They needs oxygen, they need water, they need nutrients like tayo sa ating mga tao, no? And they need sunlight. So, to receive vitamins, no? So, ayan. Siya nga pala mga kasaka, di ba nung last video natin, sinabi ko sa inyo na sinabugan natin to ng mga buto ng pechay. Ito, mga sibol na sila. Ayan. Ito. Ayan. Mga sibol na sila, ayan o. So, dito sa kabila, mga kasaka, dito sa areang to, ay nauna na natin ikinabit itong twine para doon sa mga pipino. Sa pipino kasi to, ang main crop dito ay pipino. Pero bago yon, nilagyan din namin siya ng buto. Ayan, makikita nyo. May mga buto ng pechay, tsaka mustasa. So, para habang lumalaki yung nasa vegetative, ang ating pipino ay meron tayong ma-harvest na musasa at pecha yan, no? So ayun, kaya dito muna tayo, maulan lagi kasi, at habang maaga naman katulad kahapon ng hapon hindi maulan, ay nagtanim na kami ng okra. So very busy, hindi na namin nagawang magkumuha ng video. So yung pag-aararo na lamang o pagtatraktora gamit ang ating Wema 12 horsepower yung ating ginamit doon para i-cultivate yung soil. So ayun, at kahapon nga nakapagtanim na tayo, at ngayon naman ay pupunla tayo ng panghulik na okra, no? So ito yung bago dito, ang bibilis. So update natin kung talagang dito sa loob ng greenhouse mapapabunga natin itong tanim natin na ampalaya, no? So nakita nyo naman mga kasaka, napakaganda. Saka pag hinipo mo yung kanyang dahon, ang ampalaya siya talaga, ang bango. So ewan ko lang kung kaya'y nababungan sa amoy ng ampalaya, pero para sa akin ang bango talaga niya. Ayan o, lumalanit sa kamay. So ayan, ang ganda lang dito. At i-share ko sa inyo time to time habang lumalaki yung ating ampalaya at pipino dito. Tingnan natin kung tayo makakapagpabunga, no? So hopefully mapabunga natin. At ayun, tuloy-tuloy lang ang pagpupunla namin habang maulan. Umaambon pa kasi sa labas. So dito lang talaga muna kami. So ang talong naman natin ready for fertilize. Magpe-fertilize na tayo. So unang introduce natin ng fertilizer. Kaya lang sa sobrang lakas ng ulan, ihintayin muna nating uminit, no? Para mas ma-absorb nila yung nutrients na ibibigay natin na abono, no? So ganoon kami kung mag-abono. Pag sobrang lakas ng ulan, hindi naman namin agad na binibigyan kasi useless lang din yun. Kumbaga matagal lang absorption ng halaman kasi stress sila sa sobrang lakas ng ulan, no? Ayan. Ito lang yung ating short na video ngayong araw para i-update kayo dito sa ating halaman. Yung mga susunod na video natin ay siguro nandito na yung gapang yan. Ayan, mga ganyan na. Pero mga 2 to 3 days mataas na yan. Malaki na yung itataas niyan. Ito ay 4 days after transplanting. Wala pa yung ang liit pa niyan. Siguro mas maliit pa dito. Tingnan natin, bilang ulit tayo na mga 2 to 3 days, baka ganito ng kahaba siya. So yan, hanggang dito na lang yung ating video.
I hope na na-inspired kayo sa ating mga ginagawang videos dito tungkol sa pagtatanim at tungkol sa mga kung paano mapapagaan ang ating buhay, tulad ng paggawa ng solar, pag-install ng solar, at paglilinis ng aircon at mga iba pang bagay na makakagaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no? So ngayon, kung bago ka pa lang dito sa channel at di mo po nakikilala, ako po si Joey Albert Bueno, ang inyong kasaka at kasama tungo sa maulad na agrikultura. Yun mga kasaka, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aming YouTube channel, kasaka mo ko, please subscribe at mag-usap lagi tayo regarding sa pagtatanim, no? Keep safe, God bless mga kasaka.